Okay, no? Dito po sa Lucas chapter 4 verse 18, sabi niya, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at ang mga bulag at sa mga bulag na sila'y makakakita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil." Ano ang ibig sabihin ng sinisiil? Inaapi? Ano pa? Yung tinutulak sa hanggang sa dulo ng pang-aapi, paniningil, yung na-corner na, wala nang magawa, yung talagang nakamkam na, yung pag-aari, hindi makalaban. No, yun ang ibig sabihin ng sinisil eh. Ngayon, ito po si Jesus ay nagsasalita at ang sabi niya, "Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon." Take note, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. No? Sabi niya, sapagkat hinirang niya ako, pinili kanya na mangaral sa mga dukha. At sabi niya, ipapangaral niya ay ang mabuting balita. Anong ibig sabihin ng pinili na mangaral sa mga dukha ang mabuting balita? Ano ba ang mabuting balita sa maraming utang? Ay, di makakabayad ka na. Ito po ang Ebanghelyo. Ito ang mensahe ng Biblia. Nang sabi niya, ito ang ipapangaral. Ito ang dapat malaman na sa mga dukha, sa mga mahirap, sa mga baon sa utang, ang mabuting balita, ang Biblia ay magbibigay ng kalayaan. Na ano, hindi ka na magiging baon sa utang. Sabihin mo sa katabi mo, makakabayad ka na. Nang hindi ka tumataya sa wedding. No? Nang hindi ka nagpa 5-6. Ito sinasabi niya na yung pagkakaroon ng ganitong simbahan, yung pagkakaroon ng ganitong gawain ay supposed to be lalaya ka sa kahirapan. No? Kasi yun ang sinabi niya, sapagkat hinirang niya ako, sabi mo sa katabi mo, pinili ka. Na ikaw yung kubrador. Hindi. No, hindi naman lahat kubrador, pero merong mga tao talagang kubrador, no? Mga pinili silang magkubrador, pero hindi yun ang tinutukoy dito. Sabi niya, pinili ka para ipangaral sa mga dukha na hindi na sila magiging dukha. At kapag ka hindi mo ginawa ito, marami pa rin maghihirap. No? Sabi mo, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo, ikaw ang may kasalanan. Okay, tapos sabi niya ganon, sinugo niya ako upang ipayag sa mga bihag na sila ay mabibihag pa. Hindi, ang sabi niya, lalaya na sila. Supposed to be, yung merong gawain dito, yung mga magpa-participate, yung mga sasali ay lalaya. Hindi yung masasakal, hindi yung mabibihag, hindi mananatiling dukha, magkakaroon ng kalayaan. Nakukuha niyo mga kapatid? Alam niyo po, before ako ma-born again, adik ako eh. Iba yung pagka-adik ko. Ilang pastor na kumausap sa akin, ilang pastor na nag-pray sa akin. Pero yung prayer nila, itong gospel na to, sinasabi nila, pero hanggat hindi ko tinatanggap, hindi ako lumaya. No? Natutulog ako sa gabi, gusto ko nang maging umaga. Pagdating ng umaga, gusto ko nang maging gabi. Bakit? Hindi ko masaya eh. No? May sumasakal sa'yo. May problema ka na hindi mo naman alam kung ano problema mo. Ang problema mo, sarili mo. Rebelde ka sa isang bagay na hindi mo alam kung saan ka nagre-rebelde, basta naghihinagpis ang kalooban mo. Parang gusto mong bumait, ngunit di ko magawa. Ano ba yung kantang yun? No? Yan ang sinasabi niya. Nasabi niya, sinugo niya ako upang ipahayag sa mga biyag. Ang dami na nagpapahayag sa akin mga pastor. Pero hindi ko tinatanggap. Hanggat hindi ko tinatanggap yan, hindi ako lumalaya. Tapos sabi ko po, hindi ko matanggal. Kayo pa magtatanggal sa akin. Nanay, tatay ko hindi matanggal yung pagka-adik ko. Kayo pa magtatanggal sa akin. Kaya mo nga kailangan lumapit sa Diyos kasi hindi mo kaya. Ang Diyos kasi kaya niya. Ikaw, pumayag ka lang. No, gustuhin mo lang, imbitahin mo nga lang siya. Sabihin mo, Panginoon, hindi ko kaya, ikaw na magbago sa akin. At nung ginawa ko yun, nakalaya ako. Ito ang Ebanghelyo. At sabi niya, sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Ano ibig sabihin ng bulag?
Sabi mo nga sa katabi mo, bulag ka nga. Kasi siyang napangasawa mo. No, joke lang, joke lang. Pero ito po sinasabi niya, hindi, ano ibig sabihin ng bulag? Hindi mo makita yung mali. No? Hindi mo makita na parang ganito, pinabili ka ng nanay mo ng pisong suka at pisong gas. Dahil sa isang bote mo, sabi mo, pagsamahin nyo na. Ayun, anong mangyayari diyan? No, bakit mo naiisip yan? Kasi bulag. May mga desisyon na mapupunta ka lang sa kukay. Nga hindi mo makita ito, hindi ko makita ang mali. Bakit hindi ko kayang alagaan ang pamilya ko? Bakit hindi ko kayang ayusin ang buhay ko? Bakit? Kasi nga bulag. May pangarap ka, pero yung daan papunta rin sa pangarap mo, hindi mo makita kasi nga bulag ka. Pero ang sabi niya, no? At sa mga bulag na sila'y makakakita kapag nandun na si Jesus. Pag nandun na ang Panginoon, nandun ang Espiritu ng Diyos, nagkakaroon ng kalinawan na ito ang dadaanan ko. Hello po. Alam niyo po, nung nagsimula po ako na born again, 17 anyos ako noong 13 years old pa lang ako. I think parang 12 ata ako, 11 ako na first time ako umattend sa born again na simbahan, ay napuspos ako. No? Ano ginawa ko? Hindi ko tinanggap. Pero naramdaman ko yung anointing. Nag-iiyakan na yung mga paligid ko, ako pinipigilan ko. No? Ngayon, dumating po na pagdating ko 17, doon ko lang tinanggap. Alam niyo po, sinasabi niya rito, alam mo nga ang Bible. Alam mo na yung tinuturo ng pastor. Pero hanggat di mo tinatanggap, hindi mo pinapapasok, hindi mo sinusunod, mananatili kang bulag. No, akala mo ito yung tamang daan, akala mo ito yung parang ganito. Bumili ka ng 50, may bumili sa'yo, sa tindahan ka, may bumiling 50 pesos sa'yo, binigay mo, magkano nabili sa'yo? Tindahan yan, may binili siya na 25 pesos, tapos 50 yung pera niya. Ngayon, pagkatapos na ibigay mo na lahat, binalik mo pa yung, sinuklian mo pa ng 50 pesos. Pakisabi nga sa katabi, ay bulag. No? Sinong matinong tao ang pupunta ng impyerno kung nakikita niya to? Pero dahil sa hindi niya nakikita na ibubulid siya nito, na mararating niya ang impyerno, hindi magbabago yan. Amin po ba? No? Alam niyo na, alala ko, last year kami ni Badong nagpunta rito, muntik kami mabangga. No? Muntik kami, kinuwento ko yan nung nakaraan, doon sa dating venue natin. No? Sobrang antok. Kasi usually, alam ko, mga driver dito ng bus, dalawa eh. No? Na sobrang antok, sobrang, kumbaga, yung katawan mo, bumibigay, ganito, ganyan. Mabuti nga, si Badong nga nagdadrive. Kasi kung ako yon, no? Mabuti ka, tinutulungan ako ni Badong. Alam niyo kung bakit? Kasi pagkatapos nito, pagod na ako. No, sabihin mo sa katabi mo, tumatanda ka na kasi. No, nakakatulog ka ng mag-isa. Habang kausap mo yung tao, lumabagsak na. Ano tawag doon? Nagtutok-atok ka na. Tama ba? Tok-atok ang tawag sa ganun? Medyo, kumbaga, parang ako, antok ako, pero biglang napadilat akong gano'n, ay babangga na kami. No? Hindi ko hawak yung manubela, hindi ko hawak yung preno, pero nakita ko, babangga na kami sa pwesto ko, no? Alam nyo, yung hinawakan ko yung Badong, sabi kong gano'n, alam nyo, nung nakita ni Badong na babangga na kami, may ginawa siya. Ano yun? Inapakan yung preno. Oh. Pero kung bulag ka, anong mangyayari? Yun ang dahilan kung bakit napakaraming tao ang napapahamak, nasisira ang buhay, at mabuti na lang may simbahan dito para patuloy na magpapaalala sa mga tao. No? At ang sabi niya rito, at sa mga bulag na sila'y makakita upang bigyang kaliwanagan, bigyang kaluwagan ang mga sinisiil. No? Na kumbaga, hindi ba sabi natin gano'n, halimbawa may maniningil, next week na lang, sige na, paluwagan mo, next week na lang, next week ulit, next week na lang. Tapos next week ulit, next week na lang. Bakit? Hirap na sa buhay. Sikip na. Piping-pipi na. Aping-api na. Alam niyo, sinabi ng Panginoon, ito ang ginagawa ng simbahan. Ito ang ginagawa ng salita ng Diyos. Ito ang ginagawa ng mga misyonaryo. Na sila
ay bibigyang kaluwagan sa mga naniniil. No? Magkakaroon ng kaluwagan na hindi ko ma-explain sa inyo kasi hangga't hindi nyo, kung first time mong makakita ng spaghetti, hindi ko ma-describe. No? Sa Jollibee, matamis ang spaghetti. No? Sa palengke, manamis-namis ang spaghetti. Sa ibang lugar, maasim ang spaghetti. Sa iba, bulok ang spaghetti. Hindi ko ma-describe sa iyo hangga't hindi mo natitikman at kumakatok si Jesus sa pintuan na kung bubuksan mo, siya ay papasok at magkasalo kayong kakain at sasabihin ko sa iyo, ito ang pinakamasarap na kainan. Amen po ba? Hindi ko mapaliwanag sa iyo malibang tikman mo. No? Yun na nga noon pa nga sinasabi na sa akin, tanggapin ko. Iniisip ko, ano tatanggapin ko? No? Tanggapin mo siya. Hindi ko naintindihan. Nararamdaman ko naman yung anointing. Dumadapo sa akin yung anointing. Bumababa sa akin yung anointing. Pinipigilan ko, ayoko. Ano nangyari? Subukan mong maligo na nababalutan ka ng plastic. Matatanggal yung libag. Hindi. Ngayon, minsan kapag nagsisimba ka, napabalutan ka ng plastic Oo, nasa loob ko ng simbahan, pero walang paglilinis. Hindi katulad ng kapag pinapasok mo si Jesus sa loob, magkakaroon ng kalayaan. Nakukuha niyo mga kapatid? Okay, tingnan po natin dito. Punta tayo rito sa 2 Corinthians 3:17. 2 Corinthians 3:17. 2 Corinthians 3:17. Kayo ba mga kapatid, kilala niyo ba yung mga nagsisimba na babalutan ng plastic? Nalala ko dati, nung kami po ay pumunta ng Palawan at mag-island hopping kami. Ano ibig sabihin ng island hopping? Patalon-talon sa mga islands, no? Na nandoon ka sa bangka. Binigyan kami ng plastic kada isa sa amin. Bakit? Ano gagawin mo sa plastic? No? Ilalagay mo yung cellphone mo. Bakit? Kasi mababasa. At alam niyo mga kapatid, marami pong mga Kristiyano, hindi ko masabi kung Kristiyano nga, kasi nga, nagsisimba, nasa loob ng plastic. Ano ibig sabihin nun? Hindi papasok talaga ang gospel. No? Ngayon, alam niyo po ba na one time, mayroon pong mga missionary na nagpunta sa bahay namin, hindi po ako pastor, nag-o-organ lang ako. Ay di naglelehan sila, kumikilos sa Espiritu ng Diyos. Maya-maya, naramdaman ko, may bumababa sa ulo ko, papunta sa katawan ko. Sabi ko, bakit kaya? Pagtingin ko, may nakalehans pala sa akin. Hindi nga lang nakadikit. Pero nararamdaman Amen po ba? Ayan, okay, dito po. Sabi niya, verse 17, ang Panginoong, ang binabanggit dito ay ang Espiritu. At kung saan naroon ang Espiritu ng Panginoon, where the Spirit of the Lord dwells, sabi niya gano'n, kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, hindi doon, hindi riyan, hindi kundi kung saan man, sabi niya, kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, ang sabi niya, naroon ang kalayaan. Ano ibig sabihin nito? Mga kapatid, ako po yung pinakamatagal dito sa Rema Isa ako sa pinakamatagal dito sa Rema. At wala pang Rema, nandito na ako. At marami na ako naranasan, marami na ako nakitang buhay. Alam niyo mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, ang sakit ay espiritu. Ang kahirapan ay espiritu. Yung talino ay espiritu. Paano ko bang ma-describe sa inyo ito? May mga tao po na nakikita mo na baon sa kahirapan. Baon sa kahirapan. Ano yung mga tao? No? Sabihin mo nga sa katabi mo, ang dami mong utang. Alam naman natin hindi ka na makakabayad. Sinasabi mo na lang na, babayaran ko to. No? Sa susunod. Alam mo, hindi ka na makakabayad. Alam niyo, nakita ko doon sa mga taong ganito. Ang Biblia nagsasabi. Kaya sila baon na baon sa utang. Ay dahilan sa wala ang Espiritu ng Diyos sa buhay nila. Bakit? Kasi kapag andyan ang Espiritu ng Diyos, andun ang kasaganahan. Ano sabi niya? Andun yung kalayaan. Nakukuha niyo mga kapatid? May mga tao po na talagang baon na baon sa sakit. Na sinasabi kong gano'n, minsan magpapapray sila. Sabi ko, hindi na tatalabang prayer dito. Bakit? Mamamatay na
nakikita kong ganyan, hindi na, kumbaga, magpe-pray ka for the sake ng pag-pray mo na lang. Pero doon sa loob mo, alam mo, hindi na gagaling ito, mamamatay mo. Alam niyo kung anong dahilan? Wala ang espiritu ng kalayaan. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo nga, dyan ba sa love life mo, may espiritu ba ng kalayaan dyan? O nababaliw ka na? May something na may something dito na sabi niya, kasi ito po, kung nasaan ang espiritu ng Diyos, nandun ang kalayaan. May goodness na nasabi ko po sa inyo, lalaya ka sa kahirapan. Basta nandun ang espiritu ng Diyos, lalaya ka sa sakit. Basta kumikilos ang espiritu ng Diyos ay lalaya ka sa kabulagan. Makikita mo na, ito pala ang tama, ito pala ang dapat kong gawin. Bakit ngayon ko lang nakita? Kasi ngayon lang dumaan, ngayon lang bumaba sa iyo ang espiritu ng kalayaan. At ito nga, may mga tao po na napupunta sa church, sabihin natin. Alam niyo, kausap ko rito, hindi po Ilocos, kundi yun, alin? Yung buong Rema. Ang sabi ni Noemi kanina, throughout all the Philippines. Wow! Mula Apari hanggang Pulo. From Babuyan Island to Kambingan. Sabi niya, mga kapatid, ito may time na yung pag andyan ang espiritu ng kalayaan, sasabihin mo, alam ko nang gagawin ko. Para bang ang tagal ko naging bobo. Ang tagal ko naging mahinang isip. Bakit hindi ko nakita ito nun? Bakit kung ano yung mali, yun pang gusto ko? Bakit kasi? Wala espiritu ng kalayaan Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating magtayo ng mga simbahan kasi kailangan nilang malaman yan. Kaya sabi niya gano'n, walang hahayo Kailangan may hayo. Kailangan may mag-stop sa trabaho. Kailangan may mag-stop sa worldly na pangarap. Kailangan may mag-stop sa sariling kagustuhan at gugustuhin na ang kagustuhan ng Diyos. Gugustuhin na ang pangarap ng Diyos. Bakit kasi kung hindi sila lalaya. Nakukuha niyo mga kapatid? One time naalala ko po na ito yung isa sa pinakamagandang illustration, ito yung isa sa mga extreme. Ibig ko sabihin, hindi palagi, kundi extreme. Meron pong isang tao na every day sinasaktan ng ulo. Migraine. Lagi niya sa akin sinasabi na dahil kalapit lang naman sa akin. Sabi niya gano'n, Kuya Boy, pag-pray mo nga yung ulo ko. Sabi ko, bakit? Ang sakit. Sabi niya gano'n. Uminom ka naman ng gamot. Uminom na ako ng Alaxan. Uminom na ako ng Ponstan. Uminom na ako ng Medicol. Naalala niyo ba yung Medicol? Noon pa yun. Sabi niya gano'n, uminom na ako. Ano nangyari? Hindi tumatalab Nakukuha niyo mga putin. Sabi ko, halika. Lapit ka. Lumapit siyang gano'n. Bigay mo yung ulo mo sa akin. Sabi ko gano'n. Binigay niya yung ulo. Alam niyo, itong daliring ito, tingnan mo yung daliri mo. Tingnan mo yung kapay mo. Hindi ba ang sabi niya sa Biblia, ipapatong nila ang kanilang kamay sa may sakit at sila ay gagaling. Ang mga Kristiyano hindi nagre-rekomenda ng Vitaplus. Ang nire-rekomenda nila, salita ng Diyos. Hello? Ewan ko, bakit yung mga Kristiyano nagre-rekomenda ng kung ano-anong mga drug na wonder drug? Hindi ba Kristiyano ka? Bakit mo nire-rekomenda yung, ano pa? Hindi ko po minamasama ang Vitaplus. Bakit umiinom ako nito? Bakit? Masarap At pangalawang dahilan ko kung bakit ako umiinom ng Vitaplus, kasi libre. Pero, ang minamarket mo ay ang salita ng Diyos. So sabi ko sa kanya, halika. Alam niyo, yung kamay mo, hindi pa dumapong, yung buhok lang niya ang tulungan niyo ako. Nadikitan, nahawakan. Sabi ko sa pangalan ng Jesus, ikaw nasakit ng ulo, umalis ka. Tapos sabi niya, sabi ko, sige, paalis na ako. Sabi niya, tapos na? Nagtanong siya, tapos na? Sabi ko, tapos na. Ano nangyari? Sabi niya, masakit pa, ulo ko, mawala yan. Alam niyo, hindi po ako nagkakamali, walang 2 minuto, wala na raw yung sakit ng ulo. Bakit? Kung nasa ng Espiritu ng Diyos, nandun ang kalayaan. Lalaya ka sa migraine. Hello? Di kinabukasan, ayan na naman, sumakit na naman ang ulo niya. Sabi niya, Kuya Boy, pa-pray nga ulit. Halika, sabi ko, bigay mo yung ulo mo. Dumapo lang sa pangalan ng Isko, nasakit ng ulo, lumayas ka. Iwanan mo itong taong ito. Maya-maya, sabi niya, tapos na? Sabi ko, tapos na. Bakit ano bang gusto mo?
Sabi niya gano'n, akala ko yung ginagawa ng mga born again, yung nakataas ang kamay, tapos nagtatangs. Bakit pag gaganon pa tayo? Hindi ba sabi niya sa pangalan ni Jesus, magpapatong kayo ng kamay? Sabi ko gano'n, sige. Sabi ko gano'n, babay na. Alam niyo, walang 2 minuto, nawala na naman. O di kinabukasan, ayan na naman, masakit na naman ang ulo. Kinabukasan, ayan na naman, masakit ang ulo. Mamaya, alis. Yung sakit ng ulo. Kinabukasan, aalis na naman yung, ayan na naman, aalis na naman, gano'n. Ngayon, hanggang sa, alam nyo, umabot ng ilang linggo. Every day na ginawa ng Diyos, nagpapaganyan siya, nagpapapray siya. Bakit? Kasi naalis na hindi maalis ng medical, hindi maalis ng pons, naalis ng prayer. Bakit pabalik-balik? Kasi ayaw niyang papasukin si Kristo. Ang gusto niya, pag-pray lang siya, sabi mo sa katabi, parang ikaw. Kasi kung papapasukin mo si Jesus doon, mag-i-stay si Jesus doon, binababalik yan. Nakukuha niyo mga kapatid. Tingnan niyo po ang sinasabi po ng sa masamang espiritu, sabi ni Jesus. Kapag lumayas ang masamang espiritu sa iyo, pupunta yan sa ilang. Saan pupunta? Sa ilang. Ano gagawin? Magpapahinga. Bakit? Napagod sa pagpapalayas mo At kapag ka nakapagpahinga na siya, ang demonyo po napapagod. No? Tanong mo yung katabi mo, hindi ka ba napapagod? Hindi kaya'y... Paano nangyari? Itong masamang espiritu, sabi niya, babalik at makikita niya yung taong nilayasan niya ay walang laman. Empty. Papasok siya ulit. Ano ibig sabihin ng empty? No? Wala si Jesus. O napalayas mo yung masamang espiritu pero wala si Jesus. Hindi pinapasok si Jesus. Kaya ano mangyayari ngayon? Di babalik siya. At sabi niya, magdadala pa ng ibang demonyo yan at yung tao mas malala ngayon kaysa noon. Nakukuha niyo mga kapatid? Kapag umalis ng masamang espiritu, huwag na natin pabalikin. Papasukin mo si Jesus. Kaya nga ito sabi niya, kung nasaan ang espiritu ng Diyos, nandoon ang kalayaan. No, kapag ka natutunan mong tanggapin ang Panginoon, magkakaroon ng kalayaan. One time, no, tanongin mo yung katabi mo, nagagalit ka ba? Ayan. Alam niyo si Jesus nagalit din di ba? Pero ito po, one time, si Kuya Boy ay nagalit. Ano nangyari sa kanya? Di nagalit. No, meron akong naiisip na, bakit nga ba magagalit? Kasi nag-iisip ka ng nakakagalit. Amen po ba? Hindi ka naman pwedeng magalit nang hindi ka nag-iisip ng nakakagalit. So mag-entertain ka talaga. Iniisip ko, tama ako. Ganyan yung mga kapatid. Di na-entertain ko, nagdadrive ako noon Nagdadrive ako. Na-entertain ko, sabi ko, tama ako, may katwiran ako. Yung sa katabi mo, mali ka, akong tama. So ginajustify mo yung sarili mo na tama ako. Siya, mali. Hindi mo alam, pinapapasok mo ang espiritu ng galit. Alam niyo, may nangyari sa akin. Para bang sa pagdadrive ko, doon sa isang lugar na mayigit 1,000,000 beses na akong dumaan, kabisado ko yun. Alam ko yun. Alam ko kung anong patakaran doon. Alam ko, wala na siyang linya pero at natatandaan ko, kabisado ko yung linya. Nabura na yung linya. Alam ko yun. Palagi akong dumadaan doon. Sanay na ako ron. Alam niyo, kaka-entertain ko ng galit. May nangyari sa akin. Ano yun? Nablangko ako. Nagdadrive ako, nablangko ako. Na kumbaga tuloy-tuloy lang ako. Nakita ko, ito yung tama. Hanggang sa mamaya sabi ko, bakit may sasakyan? Paparating sa akin, ayaw umalis. Paparating yung sasakyan, dire-diretso lang siya. Parang, kumbaga, nag-overtake itong sasakyan. Bakit dire-diretso sa akin? Ano nangyari? Alam niyo, biglang, ako palang mali. Ako palang nag-overtake. Ay, binalik ko kaagad. Na-aksidente ka. Bakit? Bulag ka na. Huwag mo sabihin Kristyano ka. Huwag mo sabihin ikaw ang tama. Kasi tinanggap mo Nag-entertain ka. Kaya nga sabi niya, huwag mong hahayaang bumaba ang araw, naggalit ka pa. Huwag mong sabihin born again ka. Kasi mawawala ang patnubay ng Espiritu sa iyo, mawawala ang kalayaan sa iyo, mawawala ang paningin sa iyo, mabubulag ka. Nakukuha niyo mga kapatid? Alam niyo, sabi ko, ano nangyari sa akin? Kumbaga, di ba dapat di tayo talaban ng ganyan? Pero kasi, nagpapasok ka
Nag-entertain ka. Ang katwiran mo, tama ako, mali ka. Pero kasi nagpapasok ka eh. No? Ano mangyayari sa'yo? Magkakaroon ka ng problema. Magkakaroon ka ng malaking problema. Mahihirapan ka ng lumabas yan. Bakit? Hinayaan mo eh. Kasi mapatama ka, mapamali ka, hindi ka dapat nag-e-entertain ng mga ganong kaisipan. Alam niyo pag ginawa ko, sabi kong gano'n, ma-aksidente na ako. Ginawa ko, simple lang. Nagminor ako, pumarada ako sandali, nagbind ako, umi ako ng tawad. Sabi ko, kasi ito yung yung mga malalakas ang loob. Alam niyo kung ano yung malalakas ang loob? Yung mga, alam ko tama ako. Yun ang malalakas ang loob eh. Na hindi mo alam, nauutakan ka na. Ang sabi niya, huwag mo pababayang bumaba ang araw na may galit ka pa. Gabi na nun. Ilang oras lang lumubog ang araw. Nakukuha niyo mga kapatid? So ano nangyari? Sabi kong gano'n, na-blanco ako. Ilang beses akong dumadaan doon. Bakit nabobobo ka? Bakit nasa palagay mo, tama ka pa rin? Hindi mo alam, nakokontrol na ng diablo ang buhay mo. Ay, tumigil talaga ako. Sabi ko, stop muna ako. Nag-bind ako, nag-review ako, humingi ako ng tawad. Nakukuha niyo mga kapatid? Ito ang gagawin sa'yo ng hindi mo tinatanggap ang Espiritu ng Diyos na kinokorek ka na. Sinasabi, mali yan. Hindi, tama ako eh. Hindi, tama ako eh. Sila ang mali. Ako ang tama. Siya ang mali. Ako ang tama. At minsan, sa mga taong mas malala, Lord, ikaw ang mali. Tama ako. Ano nangyari? Tingnan natin ang bunga. Napahamak ka. Amen po. Nakukuha niyo mga kapatid. Ito nga kaya nga sabi niya gano'n, no? Kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, nandun ang kalayaan. Alam niyo mga kapatid, isa sa pinakamalaking problema namin noon ay yung kapag ka nag-anniversary, walang signal. Ang one time na anniversary po na nahirapan ako ng signal ay doon sa La Union. Doon nung si Almira ang pastora. No? Bakit? Walang signal. Sabi ko, paano kaya ito? Minsan, kami ni Badong, yung doon tayo sa district ni Lea. Kailangan mo lumabas. Yung camera, lalabas mo doon. Yung isa sa Montalban. No? Yung camera, dapat nasa labas ng bintana. Isusong mo na lang para makita ka. Bakit? Walang signal eh. Na kumbaga, ang hirap ng buhay kapag walang signal. Yung mga kapatid, ang hirap ng buhay kapag walang prayer. At ito alam niyo kung ano yung pinakamahirap ang buhay? Yung walang simbahan. Kaya nga nagtatayo ang Globe, ano pa? Nagtatayo ang Smart, nagtatayo yung D2SIM, di ba? Para may tulong na ibibigay. Yun ang dahilan kung bakit nagtatayo po tayo ng mga simbahan. Dahil kailangan ng mga tao yan. No? At sa loob po ng 12 years, hindi madali, mahirap, pero purihin ng Panginoon ang gawain dito sa Ilocos ay nagpapatuloy. No, Kati? Tugtugan mo nga ako. Last po, tingnan po natin dito sa John 12:32. John 12:32. Patapos na tayo. Bilis. No, ano susunod dito? Kainan na. Kanina ko pa naamoy yung pakbit doon sa labas eh. No? Hindi ko mapigilan eh. Sabi ko gano'n, tingnan ko. Ito po mga kapatid, John 12:32. At sabi po ni Jesus, no? At kung ako'y maitaas, sa church na ito, si Jesus bang naitataas? Sabi niya, ilalapit ko sa akin ang lahat ng tao. Sa church po ninyo na kinabibilangan, kausap ko pong buong Rema. Si Jesus ba ang naitaas? Kasi kung yes, ikakamiembro ka. Kasi sa awitan pa lang mararamdaman mo na yung laya. Maalis yung bugnot. Maalis yung aburido. Maalis yung masalimuyot.
Sa worship pa lang, mararamdaman na ng tao yun. Nakukuha niyo mga kapatid. Ano sabi niya rin sa chorus? Ikaw lamang samba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Ikaw ay sapat, ikaw ay sapat, wala nang iba, kaligayahan ko. Ikaw ay wala nang iba, kaligayahan ko. Ikaw lang. Tuloy mo lang, Kati. Meron pong one time, nandun po kami sa tabi ng ilog at nag-service kaming ganito. Nag-imbita kami ng mga tao sa paligid. Basketball court yun na merong bubong yung isang part. Nandun kami, nagtutugtugan kami ganyan. Ngayon, basketball court, squatter area. As in, squatter talaga. Nasa likod nung stage ay ilog. Ilog Pasig. Ngayon, ang daming bahay dyan. Daming bata. Ngayon, dun sa isang bahay doon, meron pong isang tao na hindi makatulog. Kinuwento sa amin ito, hindi siya makatulog. Ilang araw daw siya na nakahiga, mumulat-mulat, pikit-pikit, pero hindi nakakatulog. At nung gabi na kami po ay nag-service doon, nag-iimbita kami ng mga tao, yung iba na-attend, naupo, yung iba hindi. Yung iba nandun sa tabi, nanonood. Yung iba nagiinuman, doon sa bandaron. Yung iba, nagpa-practice pa ng sayaw. Alam niyo, narinig nila. Narinig ng taong yun yung tugtugan naming pangit. Hindi kami tumutugtog ng malungkot na ganyan. Lahat masaya. Wala kami tinutugtog noon na yung worship. Puro masaya. Bakit? Gabi eh. Tapos sabi namin, sino may sakit, lapit po kayo. May maraming pumila. Alam niyo po na, nakakatuwa kasi yung isa sa may bukol siya rito sa likod. Nanay. Ito po yung nanay na sumuporta sa amin, yung pamilya nila ang tumulong sa amin humingi ng permit para mag-service. Kasi kailangan magpaalam sa barangay. Alam niyo po, yung nanay, kasama rin pumila kasi may malaking bukol nga sa likod. Alam niyo, nung siya na pinag-pray, sabi nung pastor, tingnan mo yung bukol mo kung nasan. Alam mo, kinapa niya. Ganun siya ng ganun. No, sabi nung pastor, nasa na? Sandali lang po. Ganun siya ng ganun. Sabi nung pastor, ano na? Asan na yung bukol mo? Ganun siya ng ganun, baka lumipat eh. Ano sabi niya? Wala na po. Wala na yung bukol. Nakita ko yung mukha niya kasi tumutugtog ako ng gitara noon. Nasa stage ako, siya nasa baba. Pinagpe-pray nung pastor. Wala na yung bukol. Ang tagal niya. Tapos alam niyo, kinabukasan, nag-check kami, kinuwento nila. Yung hindi makatulog, doon sa pangit namin tugtugan, sintonado. Nakatulog. Kung nasa ng Espiritu ng Panginoon, alam niyo, ibig sabihin nun, kung nasa ng gawain ng Panginoon, dapat nandun ang kalayaan. Na dito makakaranas ka ng pahinga. Tulad yung tumutugtog na yan. Hindi ka ba nararamdaman yung anointing? Ako nararamdaman ko eh. May mga tao po na bago kayo mag-asawa, bago kayo pumasok sa relasyon, bago kayo magtrabaho, bago nyo tanggapin yung offer sa ibang bansa, magpapuspos muna kayo. Bakit?
Kasi yung anointing na nakukuha sa simbahan, nakakapagpalinaw ng isip. Maliban kung titigasan mo na lang, katulad ng ginawa ko dati. Ito ang nagagawa ng simbahan. Ito ang nagagawa ng worship. Ito ang nagagawa ng salita ng Diyos. Alin, magkakaroon ka ng kalayaan. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay sa'yo magtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Tingin po kayo rito. Meron pong isa tayong simbahan na sige, worship lang sila, service, may kapitbahay, ayaw umaten. Sige, service lang ng service, ilang buwan na, ayaw umaten. Ini-invite, ayaw umaten. Alam nyo, nung pagkaraan po ng mga ilang buwan na service, lumapit. Sabi niya, may bigas pa kayo. Iniisip mong ganun, manghihingi ba to? Sabi niya, may bigas pa kayo, sabi nung pastor. Meron pa po, sabi niya ganun. Ilan pa? Sabi niya ganun sakto po, 1 linggo. Kasi weekly lang naman ang mga, di ba? Minsan nga, araw-araw nga lang ang Alam niyo, kumuha ng 1 sakong bigas, sabi niyo, binibigay ko sa inyo. Alam niyo kung sino yun? Yung pinakagalit dun sa simbahan. Kasi ang ingay. Ano nangyari? Bakit bumait? Kasi sabi niya, naririnig ko yung awitan niyo. Naririnig ko yung sermon niyo. May epekto ito. May epekto ang worship, may epekto ang salita ng Diyos, may epekto itong service natin. At sabihin ko sa inyo, kung walang simbahan na nagpe-pray dito, mas malaking magulo ang paligid. Kaya 12 years, itinayo ng Diyos ang simbahan dito. Alam niya na magkakaroon ng maraming problema. Alam niya na magkakaroon ng maraming gulo. Pero sabi niya, itatayo pa rin. Kaya hindi ka nakatingin sa kung ano man nangyayari, nakatingin ka sa utos ng Diyos na magpatuloy ka lang. Nakukuha niyo mga kapatid? Meron pong isang simbahan, actually hindi simbahan ito, meron pong isang bahay, may miyembro na dating miyembro at sabi niya, pupunta na po kami ng Dubai, doon na kami titira. Yung buong pamilya ko ay doon na titira. Sabi niya, kung gusto niyo po, yung simbahan namin, yung bahay namin dito ay gawing rema. Ay dinalaw namin ngayon. Kasama namin siguro, ilan ba tayo ba doon nung dumalaw doon? Madami tayo At sabi nung isang kasama namin, nilalagnat siya, sinisinat. Pero pinasok niya, nakahood siyang ganyan. May nararamdaman Pinasok niya, pumasok sa loob, ganyan. Maya-maya, kinuwento niya sa akin, sabi niya, Pastor, napanaginipan ko itong bahay na to. Ganito. Ano napanaginipan? Naging simbahan. Sabi niya, ito mismo. Ang Diyos hindi naman namimili ng building. Kahit na ordinaryong bahay na may lababo rito sa likod, may kusina area na, ang Diyos hindi namimili kasi bahay din lang yun. 2 kwarto. Sabi niya, ganito yung nakita ko. Ano nangyari? Naging simbahan po, Pastor. Sabi niya sa akin. Alam niyo po, nung gabing yun, kinuha po nung may-ari yung mga susi riyan. Sabi niya, Pastor, ito na po. Alis na kami. Iwan ko na sa inyo. Magdudubay na kami. For good. Bahala na po kayo sa mga halaman namin. Bahala na kayo sa paligid. Pinagkakatiwala ko po yung bahay namin sa inyo. Ay di ngayon, mapipilitan kang maglagay ng workers. Mapipilitan kang bumili ng amplifier. Mapipilitan kang maglagay ng gumastos ng bangko. Kasi binibigay na nga sa'yo, arte-arte ka pa, ditanggapin mo, magpasalamat ka. Alam niyo, nung isang linggo, last week lang, humayo na yan. Alalahanin mo sa paghayo mo, dala-dala mo ang kalayaan.
dala-dala mo yung Espiritu ng Diyos na magbibigay ng kalayaan. At ang taga-rema po, napakahilig sa final call. Alam mo ibig sabihin nun? Bilang na ang oras mo. Napakahilig natin nun na wala na, hindi na magamit si Benny Hinn. Bakit mamamatay ka na? Bilang na ang araw mo, bilang na ang oras mo, bilang na ang sandali mo. Hindi niya magamit yung mga magagaling na evangelist. Ang pwede na lang niyang gamitin ang rema. At nakakita po sila ng isang matanda na nakita ko po magaang mukha, hindi na makabangon, ang sakit-sakit daw ng likod, nakahiga sa sahig. May banig naman, yung isang paan niya dito, may malaking sugat. Sabi nilang gano'n na, paano po kayong kumakain? Asan ang anak niyo? Yung anak ko, once a week lang napunta. Paano yung pagkain niyo? May kapitbahay doon na nagbibigay na lang ng pagkain, naawa, hindi niya obligasyon, naaawa na lang siya. Pinasok po nung mga workers, siniran, hindi ko alam kung ano pang sinabi, pinag-pray. Pero alam ko na. Alam ko na yung mga ganong kwento. Alam niyo po, hindi po ako nagkakamali, mga 1-2 araw, patay na. Hinihintay ka na lang. Kaya hindi pwedeng maging tamad. Hinihintay ka na lang. Yung isang simbahan natin, nakita po yung isang matanda, nakahiga sa kusina. Ibang kwento to. Naawa sila, pinakain ng lugaw. Pagkaraan po, kinabukasan binalikan nila, patay na. Medyo natakot pa nga sila, na baka sabihin, tayo pa naglason. Pero hindi. Kasi yung lugaw na yun, kinain din nila. Pero, ano nangyari? Ba't namatay? Hinihintay ka na lang. Bilang na ang araw mo, bilang na ang oras mo. At marami pa akong pwedeng ikwento na ito ang trabaho ng rema. Na hanapin yung mga taong bilang na. How many times ito? Matanda, bata, mayaman, mahirap. Bilang na ang sandali niya. Kaya hindi mo pwedeng papasukin yung pagod, hindi mo pwedeng papasukin yung tamad, hindi mo pwedeng papasukin yung saka na lang. Kasi may umaasa sa iyo. At kaya hindi nawawala ang gawain dito. Kasi may mga taong naghihintay pa. Kaya nga sabi niya alam niyo kung sino yung pinakaano, tingnan, kaya pasensya na po, no? May mga babae po tayo. Pakitingnan nga po yung paa. No, ang ganda pa ng paa, maraming peklat. Alam niyo ba kung sinasabi ng Biblia? Ang pinakamaganda ang paa ay yung humahayop. Yun ang dahilan kung bakit na ang laking gastusin. Pero kailangan magpatuloy. Amen po ba? Ikaw, dala-dala mo ang espiritu ng kalayaan. Tinawag ka niya. One time na nandun po ako sa Mauban, nag-service kami sa bilangguan. Alam mo yung pagka nag-service ka lang, papasok ka, ilalak nila, mga puro bilanggo. Nandun ka. Sabi nga nila sa akin dun bawal daw papasukin yung may itsurang babae. Yung maganda, bakit? Ay, delikado. Bakit? Kasama mo mga bilanggo sabi gano'n, re-raping. Sabi ko gano'n, yung pangit lang pala pinapapasok dun. No? Ngayon, di magsisermon ka, mga bilanggo yan. Tapos, every time pupunta ako ng Mauban, ini-invite nila ako na mag-share doon sa mga bilanggo. Ang init. Tapos, andun sila, mga... Pero itong time na to, yung huling punta ko ron, tinitingnan ko isang bilanggo. Sabi ko, may something sa kanya. No? Nakikipalakpak siyang ganyan. Nilalagay dito sa likod yung mga, ano ba yung awitin? Yung nilalagay sa Manila paper. Sabi ko, natinitingnan ko siya, may something sa kanya. Sabi mo nga sa katabi mo, may something doon sa tao. Hindi ko lang ma-distinguish siya, pero sabi ko gano'n, eto lalaya na siya. Lalaya na. Hindi ko naman alam ang case. Binaliwala ko. No? Mahaba pang kwento to, pero paiksing ko. Alam niyo po, binalita sa akin, sabi niya, nila Pastor Mulo,
kinuwento nila sa akin na yung taong yun ay lumabas na sa bilangguan. Anong sinasabi niya rito? Tinawag ako para palayain ang mga dukha, no? Bigyan ng laya, ng kaluwagan ang mga sinisiil, no? Yung magkaroon, yung mabuting balita sa mga nakakulong. Ano mabuting balita sa nakakulong? Lalaya ka na. Ito ang tawag dito ay pagmimisyon. Amen po ba? At sabihin ko po sa inyo, pag tinawag ka, tinawag ka. Hindi ka, ano sabi niya gano'n, natatandaan niyo ba yung nakalagay dito? No, basahin ko po ulit. Sabi niya, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat hinirang niya ako. Ibig sabihin, ikaw lang, hindi tinawag yung iba. Ikaw lang. At sabi niya gano'n, upang ipangaral sa mga dukhang mabuting balita, sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil. Ito na po ang buhay ko. No? May kalungkutan at dumating po yung time na kulang sa ganyan. Pero ano gagawin ko? Pinakamaling magagawa ko, titigil. Amen po ba? Pinakamaling magagawa ko, titigil. Anong ginawa ko? Di nagpatuloy. O ano nangyari? Na-discover ko din. May espiritu na magbibigay ng kalayaan sa'yo. Ayokong paulit-ulit. Pero sabi mo sa katabi mo, pag nakuha mo tong espiritong ito, sabi mo, mawawala ka sa utang at sakit. Magkakaroon ka ng kalayaan na bakit ngayon ko lang naisip ito? No? Para bang ting, may gaganon sa'yo. At hindi ko na po ma-describe, mga kapatid, dito po sa Ilocos, katulad sa ibang simbahan natin, may mga tinawag. Nakukuha niyo mga kapatid? Hindi ka tinawag para magkaroon ka ng sariling pangarap. Tinawag ka para kunin ang pangarap ng Diyos. Kasi sabi niya, sumasa akin ang Espiritu ng Diyos sapagkat hinirang ako lang, hindi kasama iba. Ako upang ipangaral sa mga dukhang mabuting balita. Sinugo niya ako. Ako lang, hindi kayo. May mga special na mga tao na sinugo upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil. Sa'yo lang yun. Hindi binigay sa iba. At habang pinapakinggan mo to, alam mo yun. Sa'yo nagtitiwala sa habang buhay, O Jesus. Ikaw ay wala nang iba, kaligayahan ko. Tinatawagan ko po si Badong at si Pastor Marlon dito po sa harapan. Ikaw ay wala nang iba, kaligayahan ko. Ikaw lamang. Ay sige, tingin po kayo rito. Alam niyo, mahaba pa to pero syempre, paiksi natin. May ano po may puntos na palagi ko ulit-ulitin. Ako po'y baon sa utang. Naku po, baon ako sa utang na wala akong pag-asang makaalis. Baon ako sa utang. Pero alam niyo po, nung nakita ko po yung espiritu ng kalayaan, hinawakan ko na. Hindi ko na bibitawan. Alam niyo po, purihin ng Panginoon, nung nakuha ko itong espiritu ng kalayaan na to, nawala ako sa utang. Alam ko, nawala ako sa utang. Sabi na, magtrabaho ka? Paano ko magtatrabaho? Ano tatrabaho yung laki-laki ng utang ko? Lagpas kalahating milyon. Anong trabaho ang gagampanan ko? Magtitinda ako ng shabu? Ano ka? Pero, nung nakuha ko itong espiritu ng katotohanan, nawala ako sa utang. Nang hindi ako nagtatrabaho. Nang hindi ako umaalis sa ministry. Pag dumapo sa iyo itong espiritu ng kalayaan na to, hindi ko na ma-describe sa inyo, pero kusa, darating yung tugon sa pangangailangan. Hindi ko na kailangan maghanap buhay. Hindi ko kailangan mag-sideline. Hindi ko kailangan magtrabaho.
lalaya ka. No? Sabi mo ka sa katabi mo, nasubukan mo na ba yung balik na lang kayo, wala yung may-ari? Na parang tumatakas ka sa utang, pero nung nalaman ko to, nahawakan ko yung espiritu ng kalayaan, nawala ako nang hindi ako naghahanap buhay. Sabi nila, magtrabaho ka naman, magbanat ka ng buto. Ano bang ginagawa ko? Pumupunta ako sa mga anniversaries every week. Nag-midweek ako sa Manila every week. Umaga pa lang, kachat ko na yung mga tao. Nagbibigay ka ng... Pag nahawakan mo yung espiritu ng kalayaan, nawala po ako sa sakal ng utang. Sabi na, hindi pwedeng hindi ka uutang. Ewan ko, sabi ng Biblia, lalaya ka eh. Alam niyo ba yung nakalagay sa Bible? Pag natutunan niyo to, sabi niya, hindi na kayo mangungutang, kayo pa ang magpapa. Posible pala. Hindi ko naman sinasabing, kumbaga, sobra-sobrang yaman. Sana, no? Sana all. Pero makaka-relax ka eh. Na makakaluwag ka na minsan niisip ko, Lord, saan nakukuha ng pambayad? Saan nakukuha ng... Kanina pinag-uusapan namin. Uutang ka dito sa bangko para bayaran mo yung utang mo rito. Paano ngayon yung utang mo ron? Uutang ka na naman sa bangko para bayaran yun. Paano yung utang mo rito? Uutang ka na naman sa ibang bangko para... Ay, naku po. Hindi ka na nawala sa... Ang apelido mo, utang. Noemi, utang. Ayan na si Noemi, mangungutang yan. Na hindi ka na nakaalis. Pero nung na-discover ko po ito, nalaya ka. Magkakaroon ng kaluwagan. At nakikita mo na kung saan ka magkakamali. Nakukuha niyo mga kapatid. Ang ganda, ang sarap ng buhay na matutulog ka na wala kang iniisip na mayroong maniningil sa'yo. Ano yun? Maniningil. Kasi ang sarap ng buhay na alam mo, wala kang pinagkakautangan. Ayun, kababasa lang natin. Kaya nga, niling ko kay Pastor Badong, siya kay Pastor Maro, pakilayas nga po sila. Kasi ang Espiritu ng Diyos, nasa inyo rin. Nasa kamay na yan. Last time, Badong, merong isang tao nandun tayo sa Batangas, tama ba? Meron ka raw nila hands doon, sabi sa akin, si Badong, na kuryente. Pagkatapos ng service, doon na lang sinabi sa akin na kuryente daw. No? Si Pastor Marlon, nakapagbigay ka ng salita doon sa tao na makukulong na. Bago siya makulong, nagsalita ka daw. Hindi niya sinunod. Kaya ano nangyari? Natuluyang makulong. Si Pastor Marlon. After 1 year ko na lang sinabi sa kanya. Si Badong, nakuryente yung isang pinagpe-pray. Si Marlon, sinabi niya na makukulong ka. Hindi nakinig. Ayun, nakulong. Habang inaawit na dito, pakilehas nga. Sa'yo. Maglilingkod sa'yo. Ika'y dapat sa'yo magtitiwala sa habang buhay.
sa'yo lamang sumasamba, magpupulit, maglilingkod sa'yo. Ika'y tapat, Sa'yo magtitiwala, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. alam niyo, habang naglalambing tayo sa Diyos, may mga kinakausap siya. Ano po? Nangusap siya saan? Doon sa heart natin, doon sa espiritu natin. So nagkakaroon ng linaw, no? Nagkakaroon ng linaw. Kaya, panatilihin natin nandoon sa presensya ng Diyos. Hindi sa tahanan ng Diyos. Ano po? Nandito yung presensya ng Diyos. Ibig sabihin, upang katagpuin niya tayo lahat. Ibig sabihin, hindi iniwanan ng Diyos yung mga churches, yung mga tao, at nandun yung pagmamahal niya talaga. Amen po. Amen. Bago po i-close, sige po, tingin po kayo lahat bago po natin i-close. Isa po ko sa testimony na pinalaya ng Panginoon, no? Dati nga, mahirap akong pumunta ng church. Pero nung naranasan mo po yung Espiritu ng Diyos, sabi ko masarap, kakaiba. Kasi 21 years old na po ako na born again. At alam niyo, mula noon, hinahabol-habol ko yung presence ng Diyos. Kung nasaan ang presensya ng Diyos, pupunta ako saan? Doon sa church. Kahit wala akong pamasahe, pupunta ako doon, lalakarin ko yun talaga. Pag wala na akong kasama, okay lang. Basta kasama ko ang Diyos. Basta kasama ko ang Panginoon. No? Mula noon, natagpuan ko na may tunay na kapayapaan. May tunay na lakas. May tunay na joy. May tunay na kasaganahan. No? At hanggang sa na-build up yung relationship mo sa Kanya. Hindi naman ganun kadali. Ituloy-tuloy lang. At nakakita po ako ng mga taong lumaya. May nakakita po ako na patay na nagkaroon ng buhay. No? Sa simpleng panalangin mo. Nakikita po ako ng mga yung vision na akala mo imposible ng mabago, pero glory to God, binago. May mga lugar na mararamdaman mo yung parang sumpa, yung gulo. May mga nakakapanaginip pa nga na yung lugar na yun, yung isang church na binuksan po namin ngayon noon ay nandun nagpapatuloy pa rin. Napanaginipan na yung lugar ay inuulan ng uod. Ibig sabihin nun, maraming mga problema. At nung sinurvey namin, grabe yung sugalan, saka yung mga bisyo, grabe. Kaya pala pinadala tayo ni Lord doon. So ano nangyari? So may church pa rin doon at alam niyo, may mga lumaya. Hindi naman lahat, pero naniwala ako, may mga lalaya. Alam niyo, yung lugar pa na yun ay nawala yung simbahan. Matagal na nawala yung simbahan. Pero pinadala pa rin tayo sa lugar na yun para magpatuloy ang gawain. Amen po. At ngayon, ang daming nabon na doon. Ang dami. So hindi sumusuko ang Panginoon, basta naranasan natin ang presensya, ibig sabihin kasama mo siya. Alam niyo, mayroon pang isang bagay po na akala mo hindi mo kasama ang Lord, pero at the end, kasama mo pala. Ang daming pagkakataon na gano'n. Kasi nandun yung tagumpay na. Amen po. Nandun yung tagumpay. Nakala mo, iniwanan ka na ng Lord, hindi pala, na kasi nandun yung, at the end, makikita mo, magtataka ka kasi sinamahan ka ng Diyos kasi nagtagumpay. Amen po. So gusto ba natin magtagumpay? Sino ba naman ang hindi? Amen. Amen po. Lahat tayo gusto mo. Basta kasama mo si Lord, nandun ka sa kalooban niya, ang tagumpay ay laging dumarating. Amen po. Sige po, itas natin mga kamay natin. Tayo-tayong lahat. Isa pa, awitin natin to. Amen po. Itas natin mga kamay natin sa Panginoon. Sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala
sa habang buhay. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, Jesus. Ikaw lamang. Sa'yo magtitiwala sa habang buhay. Panginoon, maraming salamat sa presensya mo. Tunay nga po na may kapayapaan, may kalayaan, may kasaganahan at may kagalingan. Nandun, Diyos, yung naranasan namin, yung joy sa buhay namin. Salamat sa oras na to. Kaya mo ikaw siyang patuloy na maitaas. Kaya mo ikaw siyang patuloy na maghahari sa mga buhay namin. Lord, nagdidikla na kami ng tagumpay at pagpapala sa lugar na to. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Sa apat na sulok ng lugar na to, nagdidikla na kami ng tagumpay, ng kapayapaan, ng kalayaan. Panginoon, sa time na papasok sila sa lugar na to, maranasan nila ang Espiritu mo na naroon ang paghahari mo. At anong sakit, karamdaman, kahirapan, ay madudurog sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Lahat ng mga tao, Panginoon, na papasok, lalapit at mananalangin sa iyo. At lalabas, daladala nila ang tagumpay na mula sa iyo. Daladala nila ang Espiritu, Panginoon. Nasa kanila ang Espiritu, Panginoon. Salamat po, Diyos. Salamat. At hayaan mo, Panginoon, na ma-build up pa, na ma-build up ang relationship namin sa iyo. Salamat, matutunan namin ang lumapit sa iyo. Matutunan namin ang lumakad ayon sa perfectong kalooban. Salamat, Panginoon, dahil nagkulang kami, ngunit hindi mo kami, Panginoon, pinatunan. Pagkos ganahan pa rin, nanguna pa rin yung pagmamahal mo sa amin. Salamat, Ama. Salamat, naranasan namin yung pagiging tatay mo sa amin sa lahat ng panahon, salamat sa lahat ng sitwasyon, salamat ng lugar, sa lahat ng lugar sa buhay namin. Panginoon, salamat, saan mo kami magpunta, dala-dala namin ang glory mo. Makita nila ang glory mo sa buhay namin. Makita nila yung kapangyarihan mo sa aming pag-ibig na pinadaloy mo sa amin, Panginoon. Muna ka, maghari ka. At Lord, maraming mga taon pa na magpupuri kami, magpapasalamat sa iyo. At susunod sa iyong mga pinag-uutos, sa iyong mga command sa amin. Susunod kami sa mga pinag-uutos mo, ipangaral ang mabuting balita, ipangaral ang kalayaan na ito, Panginoon, ipangaral ang salita mo, yung nagbibigay kalayaan, kapayapaan, kaligtasan sa mga tao, Panginoon. Salamat sa assignment na binigay mo sa amin dahil, Lord, dahil sa tiwala mo kami, dahil sa tiwala mo sa amin. Lord, doon kami nananahan at ang saan mo kami dalhin, nandun ang provision mo. Salamat po, Ama. Salamat po, binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na mapulit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Supurihin po natin ang Panginoon. Amen po.